Akala ni Mommy Vanny, basang-basa na niya ang kanyang 1-year-old na anak na si Baby Joshua. Ang nice eyes. How many eyes do you have? 2 eyes. 2 eyes. Very good. It's color. Pero halos wala raw siyang nasambit na salita nang nadiskubre niya kamakailan na ang magdadalawang taon pa lang niyang anak marunong nang magbasa. Dark. This one. Bright. Light. This one. Red. Nakakagulat. Hindi ko siya natuturuan magbasa eh. Baby genius nga ba si Baby Joshua? Tawa. Basahin nga natin. Sit. Ilang taon ho kayo nung natutong magbasa? Alam niyo ho ba, sa Cavite, may bata, wala pang 2 taong gulang. Aba, nakakabasa na! Dito sa Mendez, sa Cavite, nakatira si Baby Joshua kasama ang kanyang Mommy Vanny at Ate Ces. Say sorry. Sorry. Okay. I did. Nagsimula raw ang lahat nitong katatapos lang na Mother's Day. Nagtatype ako sa mother ko ng Happy Mother's Day. Tapos nabasa niya, Happy Mother's Day. Sabi ko, wow, nagbabasa ka na. Para makumpirma kung baka tsumamba lang si Baby Joshua. Pinababasa siya. Yung mga hindi niya usually naririnig, lolo, lola. This one. Big. Bird. Big. Yes. Nababasa niya. How about this one? Love. Random lang po talaga yung mga words na sinulat ko nung pinapabasa ko sa kanya kasi hindi ko naman po talaga ina-expect na mababasa niya. Sabi ko, hala, ang galing mo naman. Hi, Papa! Naka-video call talaga kami. Nagulat kami na nakakabasa pala siya. Nakakapawi din ng stress lalo na nasa abroad. Mula noon, tinuloy-tuloy na raw ni Baby ang pagbabasa mula storybooks, Big. Four. Sit. Red. Happy, very good. flashcards, This one. Big. Finger. Soft. Goldilocks. kahit yung mga naka-imprenta sa likod ng box ng flashcards, aba, binabasa niya. Rabbit. Alphabet, very good! Yay! Tila bukas na libro sa kanila ang pinagdaanan ni Joshua. Nang nasa sinapupunan pa lang daw ito, na lamang wala itong heartbeat. Sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Pinapasa Diyos ko na po sa inyo. Miracle baby na to. Talagang lumalaban siya. Ligtas mang nailuwal, kinalaunan. Na-diagnose siya nung pedya niya na speech delay siya. Siyempre, nasad ako kasi nga magte-therapy kami. 18 months kasi dapat may mga words na siya. Ang nasasabi lang niya, yun nga, usually, mama, papa. Kaya laking gulat ni Vanny na sa kabila ng speech delay, ang anak niya hindi lang nakakapagsambit ng salita, nakakapagbasa na. Dark. This one. Bright. Light. This one. Red. Red. Karamihan sa mga bata nagsisimulang makakakilala ng mga letra sa edad na 2 hanggang 4 na taong gulang. Natututo naman daw silang magbasa ng simpleng mga salita sa edad na 5 to 7 years old. Basketball. Pero ang mga batang nakakapagbasa ng 18 months pa lang, posibleng may kondisyon na kung tawagin hyperlexia. It has something to do with the wirings of their brain. So sometimes there are individuals whose brains are very sensitive to symbolic representations. Ipinakonsulta si Baby Joshua sa isang espesyalista o doktor para masuri ang kanyang pambihirang abilidad. Baby. Definitely, he is hyperlexic. He was able to decode words. It's not too common that you see a child who reads earlier than they're supposed to. Ang caution na dapat natin kunin doon ay to make sure that the hyperlexia is not occurring because of a certain developmental condition for which hyperlexia is commonly associated with. And this is a child being within the spectrum of autism. Mas nalinawan ako. Mas mapapa-improve namin yung as a parents yung pwede namin gawin para mas ma-nurture si Josh. At dahil magto 2 years old na si Joshua, sa darating na May 28, meron kaming inihanda na birthday gift para sa kanya. Open! Oh, wow!
Ano pa? Eh di mga bagong libro at alphabet toys. Wow! Very good! Nakita ko naman na natuwa siya. Mas na-excite siya dun sa alphabet. First time niya yun, nagkaroon siya ng ganun. Pangarap ko kay Josh, makatapos siya ng pag-aaral. Importante sa akin na maganda yung foundation niya para sa future niya. May pag-asa sa pagbabasa. Kaya ngayon pa lang, umaasa na si Mommy Vanny na ang future ni baby Joshua, bright! Right. Light. Wait. Red. Basketball. Amazing! Sa Facebook Live na ito, makikitang nag-e-empake ang isang lalaki. Bye-bye guys. Ang sinusubukan niyang takasan noon, pagragasa ng baha sa inuupahan niyang boarding house sa Davao City. Guys, live update. Nabalat ka, dahil malamang ako dahil boarding house. Kaano nga ni. Nang dahil sa malakas na buhos ng ulan nitong Lunes, maraming lugar sa Davao ang nalubog sa baha. May mga motoristang na-stranded. Ulok ang mga bata nun. Daan-daang residente rin ang kinailangang ilikas. At ang pinakagumulat sa lahat, isang tulay na pinondohan pa man din ng higit 184 million pesos. Bumigay! Nagpunta tayo sa Ombudsman para imbestigahan ang mga flood control projects sa Davao City. May mga sintomas ng anomalya. Ang malawakang pagbaha sa Davao City, gawa lang ba ng kalikasan o may katiwaliang dapat imbestigahan? Baan na. Ang lalaki sa Davao City, ang pump boy o nagtatrabaho sa gasolinahan na si AJ. Kaano nga ni. Kwento ng kasama niya sa boarding house na si Dave, hindi raw nila inasahan na mabilis na tataas ang tubig hanggang bewang. Nakit po namin gamit doon lahat. Nasa taas na yung gamit namin lahat eh. Tapos noon, parang meron siyang binalikan. Yung Bible po. Yun na raw ang huling beses na nakita ni Dave ang kanyang kaibigan. Sunod na lang nilang natagpuan si AJ na wala ng buhay. May mga alambre dyan na sampayan. Siguro po daw, nag-ground din. Nangangamoy sunog. Pag lubog niya, hindi na po siya umangat. Sinubukan kong puntahan, nakuryente po ako din. Tumawag po ako sa 911, hindi po siya nadala sa ospital. Around 2 a.m., palutang-lutang lang siya ma'am doon sa tubig baha sa area ng Buhangin. Yung itsura ng bangkay ma'am, no, makikita mo talaga na nakuryente siya before siya nalunod. Dito po sa boarding house po namin. Makikita niyo naman po, malapit lang po sa kanal. Kaya pag umulan ng kaunti, baha talaga siya. Kahit na 30 minutes, baha na talaga. Yung sand, mga rocks galing sa itaas, nag-accumulate na sa floor bed. Hindi makaagos yung tubig sa creek natin. Ang mga labi ni AJ nakaburol ngayon sa kanilang bayan. Grabe dyan niya ka-loving sa iyang mga igsuon. Sakit ko. Siya magpatambal sa ako Okay ra unta kung nasakit siya, kay medyo madawat-dawat pa namo. Urang ang nahitabo sa iya ha, lisod kaayo. Nalumos pa siya, nakuryente pa siya. Wala jud mi nag-expect nga mahitabo ni sa iya ha. Hindi lang barangay Buhangin ang nalubog sa baha, pati na barangay Calyawa sa Davao City. Sa lakas ng ragasa ng tubig, ang tulay sa kanilang barangay bumigay. Ang DPWH Region 11 at pamunuan ng Barangay Calyawa abala ngayon sa paglilinis sa naiwang kalat ng gumuhong tulay. Pang-rehab ang area kay maghimo ta diri og temporary Billy Bridge para na ay maagian sa mga light duty nga sakyan.
May alternatibong ruta naman daw para makatawid pabayan ang mga residente. Yun nga lang, 1 oras ang aabuti ng biyahe. Dili na namo mapadala dito sa amo ang suki. So nangadaot na ang uban na hinog. Kaya ang ilan sa mga residente, mas pinipiling dumaan na lang sa nagibang tulay kahit napakadelikado. Di po ba delikado? Medyo po ma'am, pero wala pong magagawa. Walang ibang daanan po, ito lang. Pero bakit nga ba bumigay ang tulay? Ayon sa DPWH o ng Department of Public Works and Highways, ang tulay sa Barangay Calyawa sinimulang itinayo May 2017 natapos December 2018. Pinondohan ng higit 184 million pesos ang contractor, ang Premium Mega Structures Incorporated. All materials, methodologies, and design specifications implemented during construction complied with the requirements of DPWH. While a full technical assessment is still necessary, it is reasonable to consider that extraordinary rainfall, river widening, and compounding soil erosion over time may have significantly altered site conditions. Yung ating bridge dito, para sa mga light vehicle lang talaga. Ayon naman sa Assistant Regional Director ng DPWH Region 11 na si Joeto Tulaylay, ang tulay sa Barangay Calyawa hindi raw substandard. Ang pagguho nito maituturing daw na force majeure o dahil sa hindi makontrol na mga pangyayari gaya ng malakas na ulan. After ng flash floods, yung red line is the actual river channel now. So it shows that the Calyawa Bridge is almost on the middle na of the river channel. 60 meters wide na yung river channel. Nagkaroon ng parang turbulence, talagang no way to survive the bridge. Plus the debris coming from the upstream of the river. Mga 2 months na ma'am, nagbiyanan kami sa district engineer. Akin ang bato, sa kanila ang backhoe. Hanggang nagkalakas yung ulan, yung aming mga gawa doon nabuhos lahat sa baba. We are proposing another replacement bridge with a total length of 45 meters. Samantala, may ilang nagsusulong na imbestigahan ang flood control project sa Davao City. Dahil ayon kay Party List Representative Tino, ang ipinondo sa mga ito aabot daw ng 4.4 billion pesos. Nitong May 19, naghain si Tino ng request sa Ombudsman na silipin ang di umano red flags ng 80 sa 121 na flood control projects sa Davao City. Una rito, overlapping. Dalawang proyekto na magkahiwalay, may sariling pondo, pero tila sa isang lugar lang. Isa naman, double funding. Pinaka-common, walang mga detalye. Malaking bahagi sa mga proyekto na ito na may mga red flags ay congressional insertion. Ang mga proyektong ito ipinagawa mula 2019 hanggang 2022 sa District 1 ng Davao City na sakop ni Congressman Paulo Duterte, panganay na anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami raw kasi sa mga kontrata na punta sa iisa lang na kontraktor, ang Genesis 88. Ang Genesis 88 Construction Incorporated, construction company na nakabase sa Davao, pagmamay-ari ng negosyanteng si Glenn Escandor. Dati nang naiugnay ang pangalan ni Escandor sa mga Duterte. Nagsilbi rin siyang sports advisor ng dating Pangulo. Pinuntahan ng aming team ang opisina ng Genesis 88 Construction Incorporated. Nagbigay sila ng pahayag. We have not received any notice, order, or copy of the said letter from the Office of the Ombudsman. In view thereof, we are not in a position to say or comment anything on the matter at the moment. Hiningan namin ng pahayag ang kampo ni Congressman Paulo Duterte, pero hindi sila sumagot habang ginagawa ang report na ito. Pero sa isang Facebook post, bumuwelta siya sa mga batikos. For the record, the Department of Public Works and Highways Region 11 itself maintains records of completed and above-standard infrastructure projects in Davao City. Why is Mr. Tino selectively blind? Bakit Davao City? Dahil may mga anomalya tayong nakita sa mga proyekto sa Davao City. Isa pa sa malubhang binaha ang San Vicente Barangay Talomo proper na katabi ng Talomo River. Nakilala ng aming team ang residenteng si Lincoln. Nasudla ng balay na mas tubig. Hindi magkakuha na katulog kay basta magulan na sa bukid, magbaha, wala na. Andam nami.
Ang itinuturo nilang dahilan ng madalas na pagbaha sa kanilang lugar, ang dike sa harap mismo ng kanilang bahay na inirereklamo niya hindi pa tapos. Kana siya, putol na kayo. Diyan, tama ng ilang trabaho, wala na nila gisumpayan patulog dito. Waman may pag sa taga-jiping, anong gihunong man nila yung trabaho nila. Ibanto na duman. Hindi pa makumpirma kung sino ang kontraktor ng proyekto. Sinubukan naming tanungin ang DPWH Region 11 pero wala silang sagot. Tumanggiring magbigay ng pahayag ang Barangay Talomo proper. Ang papel ng taong bayan dito ay ang manatiling actively involved sa paghahanap ng accountability. Ang gobyerno ay responsable para sa mga pag-usig sa mga umabuso sa taong bayan ay dapat patas at evidence-based. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa na ang mga politiko na umabuso ay mapanagot. Sa bawat tulay na bumibigay at bawat lugar na nalulubog sa baha, hindi lang kalikasan ang may sala kapag ang proyekto hindi tinapos o tinipid. Kahit pa milyones ang nakalaan, dapat itong usisain, imbestigahan at ang mga salarin panagutin. Dahil sa huli, ang nagbabayad, taong bayan. Nakailang kwento na ho kami ng tungkol sa mga nalubog sa utang dahil sa larong scatter. Ang mas nakababahala ngayon kung paanong ang sugal na ito na uuwi na sa krimen at karahasan. Ano ang handa mong isugal para sa online sugal na scatter? Ang jeepney driver na ito, hindi alintana ang peligro. Nagawa pang mag-scatter habang namamasada. Mapangahas din ang isang ito, nagsusugal habang nagmomotor. Nag-report ako na gino-hold up. May naiulat ding nagpanggap na na-hold up. Sambit ni kwarta, naubos ko sa sa tawag na scatter. At ninakawan ng pera, gayong ang totoo, natalo lang pala sa scatter. Ito yung sinasabi mo na hold up ka dito. Yes, sir. Hindi ka na hold up dyan, bumiretso ka lang. Eto ka na, paano ka na hold up? Pero ang pinaka nakababahala, may mga nalululong sa online sugal na ito na tila ang naging kapalit, sarili nilang buhay. Gaya sa sinapit ng isang teacher mula sa Isabela na nitong May 10, natagpuan na lang na wala ng buhay. Lending online sa scatter. Siya nakautang 200,000 ang kanyang na-loan. Na-addict siya siguro doon. Ang sinasabing nalulong sa scatter, ang anak-anakan ng gurong si Arsenio na si Kenneth. Hindi niya tunay na pangalan. 13 anyos lang daw si Kenneth nang kupkupin siya ni Arsenio. Magaling na estudyante dahil nasa science section. Nasa top 3 siya doon. Pinag-aral niya si Kenneth hanggang naging ganap din itong guro. Cum laude, academic excellent ang kanyang nakamit sa school. After graduation, tanggap agad siya dahil magaling talaga. Pero nitong mga nakaraang buwan, may napansing pagbabago si Arsenio kay Kenneth. Palaging nagse-cellphone. Si Kenneth, nauubos na raw noon ang oras, kaka-scatter. Halos hindi siya mapalingon pag tinatawag siya dahil naka-concentrate doon sa cellphone niya. Guys, swerte! Nung una, tila sinuswerte pa raw si Kenneth. Biglang nanalo ng 19,000, tuwang-tuwa. Then after siguro 2 weeks or 3 weeks, nanalo ng 26,000. Nagpapadala, pang-kuryente, bigas. Nakakatulong na po sa aming pangangailangan, lalo na po sa nanay namin na mahirap po ang buhay. Pinariringgan ko. Alam mo, yung mga taong nag-i-scatter daw kung ano-ano nga kapahamakan na pinagagawa nila sa buhay nila dahil nalulung sila. Pero huli na raw ang lahat ng paalalang ito. Si Kenneth kasi pumanaw matapos wakasan ang sarili niyang buhay. Malungkot na malungkot po, ma'am. Kasi po,
nawala yung kapatid namin na nagsakripisyo para makapag-aral siya. Nang buksan nila ang naiwang cellphone ni Kenneth, sakalang nila natuklasan na baon na pala siya sa utang. Nung nabasa namin na magpapadala ng bulaklak para sa kanya, ihahandaan ka namin ng kabaong, papatayin ka namin, pupunta kami sa school mo para ikalat namin doon na ganito ganyan yung utang mo. Nagulat ako na mayroon pala siyang online lending. Ang hinala nila ang mga inutang ni Kenneth sa mga OLA o online lending apps ang siya raw ipinantaya niya sa scatter. Na-addict siya siguro doon. Biktima po lang siya ng sistemang online games dahil po sa pangangailangan. Ayaw ko nga siyang mawala sa akin. Mahal na mahal kita. Paubaya ko na lang yung buhay mo sa Diyos. Ayon sa datos ng PAGCOR o ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, noong nakaraang taon, 10 milyong mga Pilipino ang naitalang nakarehistro sa online gambling. Nasa 32 milyon naman ang mga active online gambling account na karamihan mga mahihirap o hindi nakakaluwag sa buhay. Kung mayaman ka, pupunta ka ng casino. Pero ngayon, dahil nga sa teknolohiya, mas naging accessible na siya. Nasa krisis ang ekonomiya natin. Mataas ng bilihin. Kaya yun, yung mga Pilipino ay maghahanap talaga ng paraan niya para dumiskarte. Yung iba, magsusugal na lang talaga. Samantala, ang labis-labis na paglalaro ng scatter maituturing na gambling disorder. Basta online games, syempre ginawa yun para maging addictive. So gumagamit sila ng behavioral psychology para maakit ang tao tapos ma-addict sila sa game na yun. Hindi na nila makontrol ang sarili. Gaya na lang nang nangyari sa ginang na ito na nagpadala kamakailan ng isang liham sa aming programa. Ayon sa kanya, nang dahil sa pagkakalulong niya sa scatter, hindi lang buhay niyang nasira, pati ang kanyang negosyo, trabaho, at ngayon pati raw kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang nagpadala ng sulat, itago natin sa pangalang Christine, nagtatrabaho bilang cashier at mag-isang itinataguyod ang dalawa niyang mga anak. Okay po yung buhay namin mag-iina. Nakatira po kami sa maayos na apartment. Nabibigay ko po yung mga pangangailangan ng mga anak ko. Pero nagbago raw ang lahat nung naengganyo siyang mag-scatter nito lang nakaraang taon. May vlogger po kasi ako na pina-follow. Naengganyo akong pindutin po yung sinasabing link sa baba kasi mamimigay daw ng ganito, ganyan. Sa unang subok ni Christine, ang kanyang tinap up o itinaya, 500 pesos. Binigyan po agad ako ng 25,000 po. Tapos simula po noon, naengganyo na po ako maglaro po dahil parang feeling ko baka ito na po yung magbibigay ng swerte sa akin. Yung 10,000 po na ginawa kong kapital is nagdoble naman po siya, naging 20,000. Ngunit tila pinasabik lang daw pala siya. Mula kasi noon, si Christine sunod-sunod nang natalo. Nararamdaman ko po na unti-unti po nilang binabawi. Ang dami ko na pong na-miss na po na bayarin, hindi sinugal ko po yung buong sahod ko. Pero hindi pa rin po ako nadadala noon po eh. Kasi po lahat ng natatalo kong pera na gusto kong bawiin. Sa kagustuhan niyang mabawi ang naipatalo niyang pera, nilakihan daw ni Christine ang kanyang taya. Kinuha niya ang pera mula sa perang ipinagkatiwala lang sa kanya. Ang usapan po namin ay i-business po namin ng pagpapautang. Every time po na may masisingil ako in that day na mga 50,000, 30,000 po, pinusta ko po ng pinusta po. Ang hindi na malaya ni Christine, ang kanyang naipatalo sa scatter, umabot na ng mahigit kalahating milyong piso. Naipit lang talaga. Dumating na po sa point na andyan na po yung mga pulis. Hindi ko po maipaliwanag sa may-ari na sinugal ko. Papakasuhan po ako ng estafa. Nung nakita lang po niya yung mga anak ko, nagbago yung isip niya. Para magkaaregluhan, kailangang magbayad ni Christine ng 800,000 pesos. Babayaran ko po ng 10 to 12,000 a month. May trauma po ako eh. Parang natatakot ako every time na mag-ring yung phone ko. Wala po kaming halos makain. Nag-aalala po lagi yung anak ko, kaya hindi po siya pumapasok. Pinagsisihan ko. Para mahinto yung addiction nila sa scatter, unang-una yung pag-admit sa sarili na addiction na. Humanap rin sila ng support group. If you see their advertising,
It's cartoonish, it's fun, and it seems to be targeted to entice yung mga younger, no, yung mga kabataan. Sa billboard, maliit lang yung gamble responsibly. Ayon naman sa PAGCOR, bahagya namang tumaas ang mga nagpapa-self-exclusion o yung mga user na nagpapaban ng kanilang mga sarili sa online gambling sites para makontrol ang kanilang adiksyon. As of first quarter po of 2026, meron na po tayong mga 3,000 na mga naban or na proseso na mga applications for self-exclusion. For the year 2025, the PAGCOR share po for the electronic gaming amounted to around 53 billion pesos. If ibaban po natin yung online gaming, ang mangyayari po is lahat po sila magiging illegal lamang. Malaki yung chance na mas marami pong malululong dito. Malaki ang ambag sa ekonomiya ng mga gambling corporations. Okay, what does that mean? Tama yun? Wala bang ibang way? Gumaganda ba talaga buhay ng mga Filipino? Hindi naman. May isang golden na kasabihan sa pagsusugal The house always wins. Na ang addiction, mga nalululong sa pagsusugal, hindi nila kasalanan yan. Produkto yan ng lipunan natin na walang mas magandang oportunidad. Bagamat may kampanya ang online gambling companies na maghinay-hinay sa pagsusugal, marami pa rin ang hindi makontrol o hindi kayang disiplinahin ang sarili. Nasisilaw sa pangakong instant premyo. Pero tandaan, sa anumang sugal, hindi lang pera ang naitataya, kundi lahat-lahat ng pinaghirapang buuin. Maawa po kayo sa mga tao po na kagaya namin na nilalason po nila yung utak para po kumita sila po. May kasalan sa Sultan Kudarat na nauwi rin agad sa hiwalayan matapos matuklasan di umano ng groom ang itinatagong pagkatao ng kanyang bride. Ito ang pag-iisang dibdib na gumawa ng ingay sa linggong ito sa Palimbang Sultan Kudarat. Ya Allah, hindi ka sensarin si amulia tao awala dun salih, ya Allah. Isang nika o Muslim wedding ceremony. Pagpasok ng bride, hiyawan ang lahat. Ya Allah, tatap na kanubuha apamusungan nila sunya pinagtampong siya sa kanu agama Islam. Takbir! Huwag mong i-deny. Pero kinabukasan, ang ikinasal na bride, halos kuyugin na. Bastos ka talaga. Huwag ka na mag-ano na babae pa. Yung mga kapatid po ni at saka yung mga tito niya po, sinusunto kahit saan sa likod. Kuwan pa ako ng 45 na baril dito po sa ano ko, kaya ang sakit ko. Ang bride kasi na pinakasalan, isa pa lang, biological male. Mag-asawa ka ng babae para magkapamilya ka. Huwag yung lalaki din ang asawain mo. Paano umabot sa puntong naidaos ang kasalan na hindi pala klaro sa lahat ang katauhan ng ikinasal? Nitong Miyerkules, ang kontrobersyal na bride naabutan ng aming team sa presinto ng Palimbang Municipal Police Station. Tawagin na lang daw natin siyang Sofia. For my safety lang po, dinala po ako dito ng mayor po. Baka mapag-initan po. Si Sofia, inilipat at iniuwi muna sa kanilang bayan sa Maitom, Sarangani Province. Natatakot kasi siya para sa kanyang buhay. Amin siya pong natid para masiguro po ang kanyang safety sa biyahe from Maitom MPS hanggang sa kanyang residence. Sa pagtutulungan din ng mga otoridad, nagawa ng paraan para makauwi si Sofia sa kanyang pamilya. Doon na lang po ako nakahinga ng maluwag talaga po. Natatakot lang po kasi ako baka bugbugin po ako ulit. Handa na niyang ilahad ang kanyang panig sa nangyaring gulo. Bakla po ako talaga. Bata pa po ako. Ang gusto ko sana po ang maging trans.
Nito lang nakaraang taon, tumibok daw ang kanyang puso sa isang binata na nakilala niya online. Itago na lang natin siya sa pangalang Ali. Nagsimula po kami yan dati po sa ML po. Hanggang po sa Facebook na po kami nagchat-chat. Nag-uusap po kami sa video call po. Hindi po nahalata sa boses ko na boses pong lalaki. Kinalaunan, nagdesisyon silang magkita. Hindi po halata na lalaki po ako. Hindi ko pa po inamin sa kanya na bakla ako. Nahulog po kami sa isa't isa. Makalipas di umano ang 2 buwan. Doon ko na po sinabi sa kanya na ganito ang kasarian ko. Sa personal po talaga. Tanggap din naman daw niya po ako. Minahal po talaga namin yung isa't isa. Nilihim po namin talaga pareha-pareha sa pamilya po namin. Ang pagkakaalam namin, magkaibigan lang po sila. Kung nalaman namin ako na balik Islam, pagsasabihan ko na hindi pwede yung ganyan na gawain nila. Alam ko naman po na bawal po yung magpakasal po sa Muslim, yung lalaki to lalaki po. Gusto ko lang po yun sana yung mag-live-in. Pero nito raw May 12, niyaya na raw siya di umano ni Ali na tumira sa iisang bubong. Sinundo po ako ni dito para doon po sa kanila kami manirahan. Napilitan po akong sumama sa kanya po. Hindi po ako nagpaalam sa parents ko. Sa kabila ng kanilang pagtatago, may nakahalata na raw sa lihim ni Sofia. Nung isang kapatid na po, nagduda po sa akin. Patingin daw, sabi niya kung babae or lalaki. So, pinakita ko. Pero, niipit ko lang po yung ari ko. Ngunit hindi magiging ganun kasimple ang pagsasama nila sa iisang bubong. Dahil sa mahigpit na paniniwala at tradisyon sa Islam, hindi maaring magsama sa iisang bahay ang magkasintahang hindi pa kasal. Ang nag-isip po ng kasalan po is yung mother niya po. Wala po akong nagawa nun. Kaya nitong May 17, itinakda ang kanilang kasal. Wala po ako talagang family doon na nagpunta. Hindi ko po na-chat sila papa po na ikakasal ako. Ya Allah, tatap ka kanudwa apamusungan nila sunya apinagdampong siya sa kanong agama Islam. Kinakabahan po ako yun that time. Baka patayin po nila ako kung malaman nilang bakla ako. Wala pong atras kasi napasubo na po ako. Di umano, ang plano raw nila ng kanyang groom, tatakas na lang po pagkatapos po ng kasalan. Lilihim na lang po sana namin habang buhay. Yun nga lang, na-post po nila yung video namin, doon po nag-trending. Doon po yung maraming nakakikilala sa akin. Kasi tita, barkada ko kasi yan dati. Hindi po yan totoo, huwag kayong maniwala dyan. Tropa ko din yan before, di ko alam ba't umabot sa ganito. Ewan anong nangyayari sa kanya. Huwag mong i-deny. At dito na raw nagsimulang magkagulo ang lihim ni Sofia. Tuluyan ang nabunyag. Nagtawag sa akin si Vice Mayor, Kap, kunin mo yung tao doon na kinasal doon sa Sitio Minanga at dalihin mo sa bahay mo. Pagdating sa bahay ni Kapitan, doon na raw siya pilit pinaamin sa kanyang tunay na pagkatao. Amo makasati lalaki ka, apay magpakasar ka te. Tatay na niyang kausap ko, sabi niya sa akin, hindi yan babae kay lalaki. Kausap po nila si Papa na, anak ko yan, sabi niya po, bakla po yan. Di umano, sinaktan siya at hinampas pa ng baril. Yung mga kapatid po ni at saka yung mga tito niya po, sinusuntok kahit saan sa likod. Kuwan pa ako ng 45 na baril dito po sa ano ko, kaya ang sakit po. Dito po ako tinamaan nung gabing yun, dito sa likod. Tsaka dito din po sa ulo, marami din po. Social media reta, nakapost yung pinagkasar kanya, ibag mo babae ka. Nag-alala po ako kasi kapatid ko po yun. Alam ko na po kasi yung patakaran sa Islam na pag ikasal yung lalaki sa lalaki, alam ko may parusa po talaga. Ano naman kaya ang nangyari sa groom? Sinadya ng aming team si Ali sa kanilang bahay sa Palimbang, pero iba ang bersyon niya ng kwento. Sa buong relasyon namin, hindi ko po talaga alam na bakla siya. Kung nalaman ko talaga noong pa man na bakla siya, matagal na akong umalis. Bawal kasi sa Muslim. Si Sofia raw ang kauna-unahang naging nobya ni Ali. Ang pakilala niya sa akin, Sofia Fernandez. Magandang ugali niya ba sa akin? Taliwas sa sinabi ni Sofia na 8 buwan na silang may relasyon. Ayon kay Ali, nito lang daw Marso sila nagkakilala. March
19 po. Sabi niya sa akin, magkita raw kami. Naging kami. Niyaya niya ako dun matulog sa kanila. Walang nakalata sa mga kamag-anak ko at saka magulang ko na bakla talaga siya. Hindi talaga namin expected na bakla. Sabi ko na, marami pang babae, maghanap ka na ng babae. Ayon kay Ali, hindi rin daw totoo na nagtanan sila. Si Sofia raw ang may gusto na matulog sa kanilang bahay. Kung May 12, maghanap talaga ako ng trabaho doon. Tapos sabi niya sa akin, umuwi na tayo. Sabi ko, bawal doon sa amin na magsama yung babae at saka lalaki na hindi kasal. Kasi haram. Magpakasal na lang tayo para hindi maging haram doon sa inyo. Yung ginagalaw ko na siya, pinipigilan niya yung kamay ko. Sabi niya daw sa akin is magpapakasal muna daw bago meron daw mangyari sa amin. Nagtulong-tulong na po yung mga pamilya ko sa akin. Napagandaan yung kasal ko. Oo, ito po yung sinuot niya nung kasal po nila. Feel na feel talaga niya na ikakasal siya. Sa tradisyon po ng Muslim sa kasal, dapat po malaman ng kanyang magulang. Kaya po yun, pinuntahan yung magulang niya. Ang sabi niya, hindi niya nakita yung magulang niya. At dumating na nga ang araw ng kasal. Yung hating gabi, sinabi ng tito ko sa akin, mga pinsan ko is bakla siya. Pinanindigan ko naman, paano magiging bakla yung asawa ko. Pinakita niya naman sa akin, kalahati lang. Hindi ko lang talaga alam kung iniipit niya yun o ano. Kinabukasan ng umaga, marami na naglilipada na chat sa social media. Pinanindigan niya na babae siya. Hindi na ako matahimik talaga. Galit na galit talaga ako sa kanya. Kasi po yung niya talaga ako at saka niya yung lahat ng mga pamilya ko. Nagsinungaling pa siya. Huwag yung lalaki, hindi naman sawain mo. Wala kang mapapala lalaki. Mabuti kung na. Huwag mong i-deny. Hindi namin alam kung may nanakit sa kanya kasi nung kinuha siya ng barangay, inahanap na namin yung kamag-anak niya. Hindi namin gustong saktan. May batas naman. Saan niya po kaya nakuha yung pasa? Siguro doon sa pagtakbo niya kasi nakadapa siya. Binugbog po talaga ako ng mga tao po doon. Pinagtatakpan po talaga nila yung nangyari sa akin. Kung mapatunayan na sinaktan siya, talagang magkakandak po kami ng investigasyon against po sa nagsakit sa kanya. Pwede niya ikaso, physical injuries. Kaya hindi pa ako nag-file ng kaso po. Ang sa akin lang po sana na gusto ko lang po sana maareglo. Samantala, hindi pala ito ang unang beses na si Sofia nagpakasal sa isang lalaki na itago natin sa pangalang Ibrahim. At kwento niya, iba raw ang pakilala sa kanya ni Sofia. Pangalan na ginagamit niya, Nicole. Nakakilala kami sa Facebook at email. Yung profile niya kasi, babaeng-babae talaga eh. Nagpunta ako sa kanila. Tama ko daw yung isang anak kong lalaki. Yung nalagaan na naman niya. Doon nahulog yung loob ko sa kanya. Hindi ko pa rin alam na bakla siya. Hindi siya umamin. Tinatago niya yung sarili niya sa amin. Nilihim ko po yung kasarian ko sa kanila po. Pati yung lalaki nilihim ko po. Hindi ko po sinabi sa kanya. Ang relasyon nila nauwi rin daw sa kasalan. Parang laro-laro ko lang po. Hindi ko naman ini-expect na ayun na magpakasal kami kaagad. At kinasal namin, yung dapat may mangyari sana sa amin, wala na ko ng gana kasi gusto niya patay yung ilaw. Ayaw niya pahawak, nakasipit yung paa niya. Ilang araw pa raw ang lumipas bago natuklasan ni Ibrahim ang totoong pagkatao ni Sofia. Una, disappoint talaga ako. Yung nalaman na may bakla siya, hindi na namin pinatag, nauwi na talaga namin siya. Ang marriage in Islam is very much respected. Nikah is always something that is followed religiously. Kailangan yan man and wife because the intention is for procreation. Even in the civil code, it is also not valid. It is still considered as void ab initio in the civil code. Marriage has always been considered as a union between a man and a woman. Aminado naman po ako na nagsinungaling po ako sa family ng una ko pong naasawa. Nagahingi po ako ng pasensya na nagawa ko po yun. Galit na galit pa rin. Dahil sa ginagawa niya, nasira yung pagkatao ko. Wala na akong iharap na mukar sa mga tao. Mas mabuti na masampahan sa ng kaso para hindi na niya ulitin. Dahil sa napasok niyang gulo, nag-aalala ngayon si Sofia para sa kanyang buhay. Meron daw pong case na pugutan din daw po ako ng ulo, tapos firing squad daw po. Tatakot lang po kasi ako. Natatakot po kami sa masamang mangyayari sa pamilya namin. Naawa po ko baka balikan po nila kami. Tapos wala po kaming mataguan. Wala po kaming nasabi na binabantahan namin siya. Napatayin siya. Gusto na kami panipapangmutan tayo na panakijay. Nothing in the Holy Quran sanctions the penalty of death. And the proper Islamic maxim here is la darar wa la dirar, meaning you cannot correct a mistake with another mistake. If you look at the Philippines, wala tayong penalty for that. Magpapasalamat ako kasi nga yung isang municipal mayor din po doon, Mayor Nakapina, madali lang po namin na settle. Na kung maaari, surrender na lang po dito sa amin. Kami na po ang mag-handle po ng reklamo sa lugar po nila. Now, we will make sure po na yung safety ng bawat party ito habang inaasikaso po namin at inimbestigahan yung tunay na nangyari. May plano kami pong magsampa ng kaso sa ginawa niya sa lahat ng mga pamilya ko. Ang
pwede pong makaso kay kung magreklamo po yung pamilya, yun nga, yung simple fraud. Ang pwede pong maging kaparasuhan yun is kulong po ng 2 to 6 months. Kasi lahat ng mga tito ko sa akin kasi. Kaya hindi nila ako tinatanggap kasi sa ginawa ko daw. Pero hindi ko naman talaga kasalanan kasi wala talaga akong alam. Biktima po talaga ako. Hiningi namin ang opinyon mula sa hanay ng LGBT at mga nagsusulong ng human rights sa ganitong sitwasyon. I'm a Moro Muslim, openly gay man from Mindanao. Malala pa rin yung situation ng members of the LGBTI plus community, experiences nila, especially in Mindanao and also in Bangsamoro area. Technically, hindi pa accepted culturally and also with faith yung member of the LGBT community. Although may level of tolerance naman wherein we are invited to spaces, to tradition. At some point, medyo naintindihan rin namin yung challenges kasi na being experienced rin ni Sofia. Kasi pag ikaw ay isang transgender at nahulog na loob mo sa isang tao at alam mong may malaking consequences yung pagbubulgar mo ng gender identity mo, sometimes mahirap umamin kasi gusto mong i-pursue pa rin yung pag-ibigan nyo kasi, you know, you're in cloud 9. Yun nga lang, nag-commit siya ng deception, mali yung ginawa niya and we don't support that but we also understand where she's coming from. Hirap ang pag-ibig sa LGBTQI+ community, especially pag nasa area ka ng mga Muslim. Mas maganda pa rin na sabihin mo yung totoo kesa mabuhay ka sa kasinungalingan at idadamay mo pa yung ibang tao. Kahit mali yung ginawa ni Sofia, hindi pa rin yun justified for them to take actions in their hands and beat up Sofia. Kung totoo mang sinaktan si Sofia, pinukpok ng barel, especially with Muhar Organization, we take it as a hate crime. Based on the information that we've gathered, hindi binugbog si Sofia because of what she did. Binugbog siya freely by many people because of her gender identity. Kasi pag biological na babae yung nag-commit nung deception at nung crime na yon, hindi siya bubugbugin. But since transgender woman, so it's a hate crime by standards. Apparently, wala tayong law yet here in the Philippines that really protect people from hate crimes. Sana po mapatawad po nila ako sa lahat po ng nagawa kong kasalanan. Kahingi lang po ako ng pasensya sa mga magulang po ng lalaki. Hindi ko na po uulitin talaga po yun. Kaya ko rin siyang patawarin basta huwag niya nang uulit-ulitin. Magbagong buhay siya. Sa mga Muslim po, naghingi po ako ng pasensya. Sana po mapatawad nila po ako. Para naman sa mga brothers and sisters natin sa LGBTQI+ community, especially in Bangsamoro or Muslim provinces, alam ko buhay natin ay mahirap, pero dapat mangibabaw pa rin yung katotohanan, mangibabaw pa rin yung consent. Hindi dapat tayo manlinlang at hindi dapat tayo mangloko, especially pag mahal natin yung tao. Hindi masama ang magmahal, pero sa anumang relasyon, mahalaga ang katapatan at paggalang sa sarili at sa kapwa. Borta, macho, pero nangongolekta ng daan-daang Barbie dolls. Ang service crew mula Calamba sa Laguna na si Darwin, batak sa trabaho. Ang kanyang pangangatawan, Borta. Pag po wala pong pasok, nagbabarbles po ako. Pagka-uwi ng kanilang bahay, ang kanya namang binubuhat, mga storage box na ito, maingat niya itong ibinababa. Ang laman kasi, kanya raw, prized possessions, ang kanyang koleksyon ng daan-daang manika. Dito po nakalagay yung mga brand new po. Ito po yung paborito ko sa lahat, yung Ken po. Ito naman po sa may black po. Dito po yung mga pre-love po. Ganito po yung book niya kasi po napaglaruan na po. Nabili ko na po ito, putol na po yun talaga yung book niya. Tapos rubber legs po siya, nabibend. Yan. Dito po yung mga vintage Barbie po. May mga rare po, ganun po. Ito po yung pinaka-paborito ko. Dalawa po sila. Mga top model po sila. Si si Maki. Meron din po akong mga kumpare, nabibigla po sila na, oh, bakit ganyan yung collection mo? Hindi ba parang yan, pambabayan? Bortang Barbie collector yarn? Ang doll collection ni Darwin umabot na ngayon ng 600 piraso.
Ang isa sa pinakaunang manika na kanyang binili, isang Barbie Extra na kilalang fashion icon. Ito po yung una kong nabili sa sahod ko po na 3,000 po. Galing po sa pagod hirap ko po. Para naman maka-score siya sa mga rare na manika, sumali pa si Darwin sa isang Facebook group ng mga nagba-buy and sell ng dolls. Nakakita po ako ng mga rare po na Barbie. In-order ko po kahit mahal po. Isa sa mga nabili niya, ang vintage doll na si Midge. Best friend ni Barbie noong inilaunch ito ng Mattel taong 1963. Pero dahil wala raw itong mga damit nung nabili ni Darwin, naghanap pa siya ng mga maisusuot ni Midge online. Nabili ko lang din po ng tingi-tingi. Saka yung sapatos niya po. Meron din siyang Barbie and the Rockers. Nabili ko po siya sa tao lang, 1K po. Ito po, original po siya na damit, naka-hairstyle po. Napaglaruan na po ng mga bata, na may mga kagat po siya sa paa. May koleksyon din si Darwin ng mga top model Barbie. Ang bias niya sa mga ito, yung Bob Mackie Barbie doll na idinisenyo ng sikat na fashion designer na siya rin minsan gumagawa ng mga gown sa mga beauty pageant na si Bob Mackie. Gaya na lang daw ng damit na ito na pagmamay-ari ni #1 Barbie, ang kauna-unahang bersyon ng Barbie doll na inilabas ng Mattel taong 1959. Nilagay ko po muna sa ibang Barbie po yung damit kasi po wala pa po kasi po yung doll na po yun. Napakamahal po bilhin. Meron din si Darwin ng mga Pinay Barbie. Made in Philippines yung Mattel sa Bataan po. 2 po silang nasa akin. Dahil karamihan sa kanyang mga manika, luma na, alagang-alaga niya ang mga ito. Inaral pa niya kung paano sila i-restore at i-preserve. Kaya po ito po yung napili kong paliguan kasi po gulo-gulo po yung buhok niya. Nilagyan na po siya ng shampoo. Tapos susuklayin na po siya ngayon para ma-straight po yung buhok niya. Babanlawan po siya, tapos lalagyan na po siya ng conditioner. Hindi ko na po mapaliguan po lahat kasi po magastos po ang pagpapaligo ng manika. At saka ibinababad sa mainit na tubig para bumalik sa pagiging straight ang buhok. Pag tinutuyo ko po, pinapagbago na lang po para mabilis po siya mawala po yung tubig. Pagka-stress po ako, tinatabi ko po siya sa higaan po. Sinisigurado ko po na hindi po siya madadaganan. Ang hilig ni Darwin sa mga manika nagsimula nung siya'y maglilimang taong gulang pa lang daw. Na-dengue, nung siya gumaling na. Tuwan-tuwa ang mga doktor. Yung mga nurse po nagbibigay po sa akin ng mga paper doll. Tapos po nung lumabas na po ako, mga kapatid po ako, naglalaro po sila ng mga manika. Tapos kinuha ko po yun. Ako na po naglalaro. Alam ni Darwin na dahil sa kanyang doll collection, may mga napapataas ang kilay. Baka isipin po nila na bakla, ganun po. Para po sa akin, ako po, lalaki po, straight po. Wala naman pong masama kung ano po yung hilig po ng tao. Yun naman po. Kahit nga po babae, naglalaro din naman po ng mga sasakyan. Mga laruan po, wala naman pong pinipiling gender. Ang hilig niyang ito, kailanman, hindi raw naging problema sa kanyang mga magulang. Katunayan, ang pinakauna niyang manika, pasalubong sa kanya ng kanyang tatay Frisco. Ang trabaho ko po kasi ng tatay ko yung nag-aano po sa mga garbage, tapos nakakapulot po siya ng mga manika po doon. Binibigay po sa akin. Kaya nung nagkatrabaho at kumita na siya ng sariling pera, binalikan ni Darwin ang hilig niya sa pangongolekta ng mga manika. Nahumaling po ulit ako sa mga manika po. Parang naalala ko po yung nung may manika po ako dati, nung bata po ako. Nagde-designate ang society natin kung ano ba nga ang babae tsaka lalaki, social roles nila sa
lipunan. Mamak, tawagin feminine, at gagawin pang insult ang term na pagiging gay. Possible na isa siyang form of self-expression, pero may isang aspect din kasi sa collection. Nakikita nila yung value as a vintage or item na mataas yung price kung ibebenta nila. Pero higit sa mga manika, ang pinakamahalaga raw ngayon para sa kanya, ang maalagaan at mapalaki ng maayos ang kanyang uniko iho na si Lincoln, anak niya sa pagkabinata. Mahal na mahal ko na po yung batang yan. Higit pa po sa buhay ko. Pangarap ko din po na maayos din po silang paglagyan po. Makakikita po sila pag naka-display na po sila. Habang abala sa shoot si Darwin, may inihanda kaming sorpresa para sa kanya. Nag-install ang aming team ng estante kung saan niya pwedeng i-display ang ilan sa kanyang koleksyon. Salamat. Nagulat kayo, sir? Opo, nagulat po ako. Maganda po. Hindi ko po inasahan na may gantong sorpresa po. Salamat po, Dini. Masaya po. Hindi ko na po ipa-plastic. Ang mga manika ni Darwin, hindi lang basta koleksyon ng mga laruan, kundi kwento rin ng kanyang pagsusumikap at pagtanggap. At sa Barbie world na kanyang binuo, doon siya mas malaya sa mga panghuhusga. Repolyo, cauliflower, broccoli, etc. Paano ng ating chapsuy kung wala ang mga gulay na ito na ngayon may oversupply kaya bagsak presyo? Lugi nga lang ng husto ang ating mga magsasaka. Walang chapsuy kung walang carrots, broccoli, cauliflower, bell pepper, repolyo at kung ano-ano pa. Pero paano kung ang mga gulay na ito hindi na sulit sa lahat ng sakripisyo at pagod ng mga magsasakang nagtatanim at nag-aani nito? Halos 80% ng upland vegetables na nakakarating ng Metro Manila nanggaling sa tinaguriang salad bowl ng Pilipinas, ang Benguet Province sa Cordillera. Pero bumabaha ngayon ang repolyo sa mga sakahan ng Benguet. Hindi maibenta-benta, bagsak presyo. Dahil din may oversupply at mahal ang gasolina. Gusto ko sanang bilhin nyo ito para may magamit ako sa pasukan ng mga anak ko. Yung cabbage nyo, 2 to 3 pesos to 5 pesos na lang pala. Lugi. Kasi ngayon nagsabay-sabay ang marami. Oversupply. Tapos hindi may biyahe dahil sa gas. Kung walang kukuha, tapon na lang. Maging pataba ulit. Dagdag pa sa ikinasasama ng loob ng mga magsasaka ng Benguet ang balak ng gobyerno na umangkat o mag-import ng libo-libong toneladang carrots. Sa La Trinidad sa Benguet, kung saan naroon ang malaking bagsakan ng mga gulay, ang mga tindero't magsasaka nagsindi ng kandila. Hindi para magtipid, kundi para magprotesta. Call on the President, no to vegetable importation, no to smuggling. Ang ilang grupo ng mga magsasaka lumuwas pa Maynila para raw marinig ang kanilang mga hinaing sa Senado. Pero dahil sa gulong nangyari doon, nitong nakaraang linggo, nakansela ang nakaschedule na Senate hearing para sa kanila. Hindi lang po ito issue ng mga magsasaka. Malapit sa bituka nating lahat dahil kapag ang mga magsasaka lalo pang maghirap at malugi, titigil sila sa pagtatanim. Bawat hapagkainan ng mga Pilipino
nakasalalay rito. Oh, my gulay! Hindi man natuloy ang Senate hearing tungkol sa isyong ito, dumiretso tayo sa Benguet kung saan mas malinaw na makikita ang kalagayan ng ating mga magsasaka. Narito po tayo sa Barangay Kabayan sa Kabayan, Benguet, kung saan makikita ang napakalawak na mga taniman ng iba't ibang klase ng upland vegetables. Nababahala po yung mga magsasaka rito dahil sa napipintong at napabalitang balak ng gobyerno na mag-import ng tone-toneladang carrots. So ang tanong, bakit kailangan pang mag-import? Meron naman dito sa Pilipinas. Mula sa farm, kailangan pa nilang linisin yung mga gulay. Ibabiyahe papunta sa mga bagsakan o diretso na sa buyers o sa palengke. Kada head ti wombok, manungay ti maikat. Manungay ti damage nga maikat. Yung ganang maikat ngayon sa mading bulong naman. Di sayang. O, ti mabalin ta, nagratan kami tapos na gas. Mga easily, mga 10% nga ta dyan nadadaal. So, lugi pa. Lugi na nga yung farmer dahil bagsak presyo, may dagdag lugi pa siya kasi ang laki nung damage. Kasano nga iti panagbiag dito lugar yun, ti baryo yun, no? Kastoy nga lugi ti presyo ti nateng. Talagang kakaasi kami ta kastoy ti nangina ti mausar kat into no panagka-harvest awan presyo na iso nga grabe. Nakilala ko rito ang magsasakang si Mona at ang kanyang mister na si Efren. PWD ka kano, anya ti problema? Naalis yung ito, kaya straight. Naalis yung nikap niya? Oh. Taong 2012, inoperahan ang tuhod ni Efren dahil kapos ni hindi niya naipagpatuloy ang kanyang gamutan. Kaya ang kanyang tuhod na impeksyon. Kaya dun nilagyan ng bakal. Lumabas kami sa ospital pero Di na naulit sa pagpo-hospital. ngayon po medyo nahihirapan sa paglalakad po, sir. Sa kabila nito, hindi siya tumigil sa pagtatanim kasama si Mona. Yung repolyo, 2 months bago po anihin. Yung carrots, 3 to 4. yung patatas, Parehas din. o 3.5. naghahanda namin yung pambili ng gastusin ng mga bata sa Gagamitin sa... darating na pasukan. Ang problema, hindi nila maibenta-benta ang kanilang pinaghirapang itanim na repolyo dahil nga may oversupply. Mano ti presyo ti repolyo tata? 4 to 5, ma'am. Dapat kumama no? Mabalin siya ko, medyo narigat, ma'am. Kasano anya ter aramidam tapno mabiyag kayo nga sang kapamilyaan. Kung hindi talagang mabibili, wala na. Ibabalik sa harden. Pinapatpat namin at ilalagay sa lupa yun para pampataba ng mga lupa. 40,000 yung capital. Pagkatapos yung nabenta namin 15K, 25K ang lugi. May mas kita sa carrot ngayon kasi may presyo. Hindi katulad sa repolyo. 0. Yun nga lang, may balak ngayon ang Department of Agriculture na mag-import ng 6,000 metric tons ng carrots. Nakakadismayang balita para sa mga magsasakang katulad ni Lope. Pag mag-i-import sila, ang mangyayari sa tanim ng local farmers ay babagsak, maging basura. Imbas na maging ginto, wala na, maging basura na, wala tapon, wala na ang pakikinabangan. 4 na dekada nang ito ang kanyang ikinabubuhay. Nung natapos ka ng high school, noon na nag-umpisa na mag full-time na magsaka ako. Kahit gustuhin ko man na umalis, wala namang choice kasi hindi ko naman tinapos ang pag-aaral ko. Ang pagtatanim sa bundok, ayon kay Lope, isang napakalaking sugal. Uutang siya ng puhunan na libo-libong piso. Paghihirapan niya ang pagtatanim at pangangalaga sa mga gulay. Gayong ang kanyang kikitain, wala namang kasiguruhan.
Kung minsan babalik, pero karamihang for survival ang nangyayari. Lalo pang nagpapahirap ngayon sa kanila ang tumataas na presyo ng gasolina, pati na ang toll fees para makarating ang gulay sa mga pamilihan. Alam po natin naman na yung toll fees po ay private na manage. Ang ginawa po nila ngayon with the energy crisis po is meron pong applications na ginawa ng food lane, kaya free po ang toll fees going to Manila. Nag-i-import ang pamahalaan natin ng agricultural product. Bakit mag-i-import sila? Marami naman dito sa atin. Ang nakikita kong dahilan dahil sa pira. Kurap ang mga opisyalis natin na nagtatrabaho sa mataas na posisyon. Yung kukomisyonin nila ang importante, hindi yung ikauunlad ng Pilipinas ang naiisip nila. While ang pananaw ng ibang magsasaka sa lugar nila, marami silang carrots, but in other parts of the country, even Southern Luzon, in Visayas, wala namang production. The national perspective is short tayo ng carrots for May, June, and July. Kailangan talaga magkaroon tayo ng pag-uusap at maayos na planting calendar. Huwag sabay-sabay magtanim, huwag sabay-sabay mag-harvest, number 1. Number 2, meron tayong mga cold storage na matatapos this year dyan sa mga areas na yan. Kakarampot na nga ang kita, problema pa ni Lope ngayon kung paano magkokolehyo ang kanyang panganay na anak. Walang pang tuition kasi itong pananam namin na tiyamba na sa repulyo na mababa. Pangarap niyang maging seaman dito sa Baguio, sa Trinidad, walang course na seaman. Kailangan na pupunta sa Dagupan. Kung hindi siya mag-aaral, baka ang aabutan niya pagsasaka rin. Hello, sir, ma'am. Itong pananam pong repulyo ay hindi mabili kasi ang mahal ng krudo pag itatravel mo sa palengke. Sobrang lugi kaya gusto ko sanang bilhin nyo ito para may magamit ako sa pasukan ng mga anak ko. Nire-rescue by ng Rural Rising Philippines ang mga ani ng mga magsasaka para maski papaano meron ang mga itong kikitain kesa iiwan na lang sa mga tabi ng kalsada. Kung ibabiyahe ang gulay sa mga pamilihan, lalo pang lalaki ang pagkalugi ng mga magsasaka. We buy the farmers at doble ng presyo ng farm gate, tapos dinadala namin sa Metro Manila para sa aming mga consumers, bibili nila ng kalahati ng presyo sa mga groceries at supermarkets. May pangailangan naman ang merkado, pero hindi lang nakakarating. So, nagmumukha siyang overproduction. Magkano yung naibenta ng Rural Rising na tanim nyo? Nag-times 3 yung 5 pesos, di ba 5 pesos? So 15. Kung dito 5 pesos, may pantawid ng buhay. Ang gastos ng mga bata sa eskwela. Makaka-enroll na yung mga anak nyo. Oo, pwede na. Isa pa sa mga tumutulong sa mga magsasaka ng Benguet, ang agricultural advocate at chef na si Waya Araos Wihangko. Taong 2023 nang itatag ni Chef Waya at ng farmer leader ng bayan ng Atok sa Benguet na si Shirley Biase ang Greens for Good. Ang ani ng mga magsasaka, idinidiretso nila sa mga institutional o malalaking buyer katulad ng mga hotel at restaurant. Tigilan na natin yung narrative na kawawa sila. Kasi pag tama yung environment, they can be creative, they can be capable, and they can actually manage their destiny. Ang goal nyo, yung inyong mga produkto, diretso sa malalaking buyer para mabawasan yung cost dahil natanggal din yung middleman, tama? Yes, ma'am. Nagbe-base talaga kami sa production cost plus labor cost ni farmer. So sa makatuwid po, yung presyo po namin ay presyong legal para sa farmer kung saan meron naman silang kita at meron din silang magiging ipon. We are against smuggling and at the same time, kahit yung legal importation. Kaso ngayon, mag-i-import daw ang gobyerno. Ayun na nga. Anong position nyo doon? One thing is clear, walang shortage ng carrots. Nagkaroon ng shortage sa Maynila ng carrots dahil sa distribution problems na hatid ng oil crisis. Kaya dumami kasi ayaw ibiyahe. State of emergency tayo ng oil crisis. Bakit hindi immobilize ang military para ibaba yung gulay? Umasa ang mga magsasaka na kung natuloy sana ang Senate hearing na nakaschedule noong May 12
12, maririnig ang kanilang tinig. Sinabi naman ni Sen Kiko na mag-meeting pa rin tayo para marinig ko pa rin kung ano yung mga concerns nyo. Pero sayang yung opportunity. Sayang kasi syempre, and there's a significant difference between a meeting and a Senate hearing, 'di ba? Pag Senate hearing yan, everything we say goes on public record, 'di ba? At mas mabilis aksyonan. Naiipit sila ng mga trader, pupunta dito sa mga trader na kasabot ang ilang mga nasa gobyerno para maipasok yung imported sa murang halaga. Sa Sagip-Sakal Law, pwedeng bumili ang gobyerno direkta sa ating farmers at fisher folk. Wala ng public bidding. Namimigay ang gulay sa mga marginal sector. Ngayon ang tanong, bakit yung ibang mga LGU kailangan pa ng public bidding? Hindi sinusunod itong batas. Ang kwento sa akin, kasi walang kickback pagka direkta kang bumili sa mga magsasaka. Marami sa atin hindi nare-realize na ganun ka far-reaching ang effect ng pag-aaway. Kung mag-away-away sila sa Senado, hindi naman sila lang yun, di ba? Ang epekto nun hanggang sa laylayan, hanggang sa magsasakahan. May gusto ho ba kayong sabihin sa gobyerno? Isong ati kaya't mi kumangay kat tumulong dangay nga agberok ti direct marketing. Kat di kumangay ti may isang makita ti gobyerno nga iya si dagdag kuma ti consumers dito yung market tapno maiwasan DJ middleman. Yung ayuda, i-convert sana ng mga greenhouses para naman pagdating sa tag-ulan, at least may ma-harvest, maibenta yung mga farmers. Hindi lang mga politiko ang apektado sa gulo sa Senado. Nasagasaan pati ang interes at kabuhayan ng mga magsasaka, pati na ang pagkaing ihahain sa ating mga mesa at kumakalam na sikmura. Caught on camera ang isang bata sa Cebu na nababalubaluktot ang katawan dahil sinapian di mano siya ng demonyo. Ang mapapanood niyong video, ipinagbabawal ipanood sa isang bata sa Cebu. Makikita rito ang isang batang babae. Nagsisisigaw. Nagpupumiglas. Hanggang sa napahandusay. Na parang bumabaluktot ang katawan. At parang naninigas ang kanyang mga braso. Hindi raw siya sinusumpong ng anumang sakit. Gawa sa pangalan ni Jesus. Wala raw siyang anumang karamdaman. Pero ayon sa mga nakasaksi, di umano, siya'y may sapi. At ang videong ito, iniiwasang ipanood kay Shane sa takot na baka may puwersang muling bumalik sa kanya dahil siya ang batang nasa video. Gawa sa pangalan ni Jesus. Bunso ng worship leader mula Lapu-Lapu sa Cebu na si Gladys, si Shane. Nitong May 7, isinama raw ni Gladys si Shane sa dinaluhan nilang spiritual training sa bayan ng Aluginsan. Happy naman talaga po kami nun. Yung patapos na po kami, Mama, mabigat yung yung katawan ko yung ulo ko, masakit. I-pray mo ako kay Pastor Sai. Pero habang ipini-pray over, bigla raw nag-iba ang kilos ng bata. Kung titingnan mo talaga, ma'am, hindi ko maisip na kayang gawin ito ng normal na tao. Akala ko nga, ma'am, sa time na yun ay siya ay lilipad. Ang paniniwala nila, si Shane sinapian ng demonyo. Kaya si Pastor Cyril agad nagsagawa ng deliverance o pagtaboy ng sapi. Gawa sa pangalan ni Sa dami din ng nadaanan ko at sa dami din ng nakita ko, etong demon na ito ay wild talaga. Pero tila mas lumala pa raw ang kondisyon ni Shane.
Sa posisyong ito, para siyang agresibong manok panabong. Dangin siya. Binalot namin yung bata sa tela kasi para safety siya. Yung masakit talaga tingnan. Hindi ko lubos paisip na naranasan ng anak ko. Ilang mo kabog dere. Kita yung una dyan dere. Kasi yung ngalan. Ha? Dili na sila mo kabigat sa ginawa. Ang nakadapa na noong si Shane, napahawak na lang sa kanyang ulo. Na para bang sinusubukang ikutin ito. Maginahilay mo og kuan nila. Gibanduan ka na ko ayo ay ulo. Maginahilay mo og gawas ha. Maginahilay mo og tangtang sa mga tawo sa ubos. Ha? Nagsabot ha? Ha? Musunod ka na ko, amjugay gawon ka na ko. Gibanduan ka na ko, tarungan na iyang kuan. Oh. Gibanduan ka na ko pagtarong. Anara. Ito na ko pangutanan. Ha? Anara ha. Musulti ko nimo. Mabalik mi dere. Tangtanga imong gawon kun dili. Kalayuhan ka na mo. Pagalinon ka na mo dito sa layon. Nagkasabot ha? Ha? Kaila ka na ko, kaila ko nimo. Hanggang sa si Shane, Pray, bidili mo. Jesus. Come on. Go, guys. Jesus, my God. tuluyan nang nawalan ng malay. Territorial demonic authority na nagmanifest sa kanya. In short, galit na galit yung evil spirit sa atin. Kasi nga, nung pinag-uusapan namin sa gabing ito, we are talking about to preach the gospel. Si Shane, maayos-ayos na ang lagay ngayon. Kwento niya, naglalaro lang daw siya noon nang meron siyang nakita. Pula yung mata, mataas yung sungay. Tapos, kulay black yung skin niya. Kabahan ako ng tumakbo. Bigat ng aking pakiramdam sa ulo ko. Tsaka yung likod ko. Nabalik ni Dere, ang tangan ni God. Pagkagising dito ko itawag ko sa akong pangalan. Pero murag yapon ko galuya, murag ko gilantan. Pero bugnaw ko paminaw, kay naman ang Ginoo. At hindi raw ito ang unang beses na may kakatuwang naramdaman si Shane. 8 taong gulang pa lang daw siya, bukas na raw ang tinatawag na kanyang third eye. Nakita rin siya ng mga heavenly things, like angels. Sinasabi niya sa akin, Ma, ang ganda talaga ng angel, Ma, yung pakpak. Kasi meron ako makita na yung mga demonyo. Kaya nga naman, kung ano mo bataa ka ng mobitaw, kinahanglan din siya magbabad yun siya sa pulong. Nabalik ni Dere, ang tangan ni God. At sa kalagitnaan ng interview, si Shane biglang Bigyan ka ng likod. ano ang nakita ni Shane? Pag bumigat, meron na nag-watch sa akin. Sinundan nga ba siya ng masamang espiritong di umano sumapi sa kanya? Mapapakrus ka sa sunod na mga nakakakilabot na nangyari sa aming pagbabalik. Gawa sa pangalan ni Jesus. Anyos na dalagita mula Lapu-Lapu City sa Cebu na si Shane. Sinapian di umano ng demonyo. Come on. Gawa sa pangalan ni Territorial demonic authority na nagmanifest sa kanya. Pero ito ang hindi nila inasahan. Bigyan ka ng likod. Sa kalagitnaan ng aming interview kay Shane,
muli siyang may naramdamang kakaiba. Pag bumigat, meron na nag-watch sa akin. Ngayon may nararamdaman ka? Oh my God, kinikilabutan ako, ma'am. Ma'am, kinikilabutan ako. Ayun, pakuan ha? Okay ka lang? Ay, pabarusan nila pagwag. In Jesus' name. Ayun, nasalan niyo na lang muna, ma'am. Si Shane agad dinasalan ng mga spiritual leader. Relax ra iya mo na unaw kasing-kasing kay ma-stress man gud ya kababi tas daot or sa kuan nga mabuslot niyang heart ni Inday. In Jesus' Kamusta ka? Okay na? Ano yung naramdaman mo kanina? Kasi yung backgrounds kasi biglang dumidilim. Mubalik mi dere, tangtanga imong gahom kundi mo. Para kay Gladys, posible rin daw na malalim ang ugat ng pinagdadaanang ito ni Shane. Kasi miss din yan yung daddy niya kasi namatay na. Sobrang close niya sa daddy niya. Kaya sinasabihan ko naman po siya na huwag kang malungkot kasi kung love natin siya, mas love din siya ni Lord. Pinaintindi ko naman po sa kanya na may lubos pa na nagmamahal sa daddy mo, si Lord. Kaya kinuha siya agad. Pero iba naman ang pananaw ng isang child psychologist. Pwede nating tingnan seizure disorder, pero kailangan din nating malaman yung psychological basis natin. Kapag ang bata ay nag-undergo ng tinatawag nating stress, may mga previous na kaganapan sa buhay niya, sa buhay ng pamilya, na maaring maglagay sa kanya sa ganoong kondisyon. Mubalik mi dere, tangtanga imong gahom kundi mo. Malaki yung kondisyon ng isang bata na mas paniwalaan niya kung ano yung mas madalas niyang nakikita. No? Yung mga paniniwala din ng magulang na dadala ng isang bata. Lailahi man tag mga relihiyon, lailahi ta kung asa tag mga kuan, but ako ra jud advice is dapat di kita magmahadlokon. Dapat kita mag-pray kay ang kahadlok dili na is Ginoo. Sa ngayon, payapa na muli si Shane, pero hindi sila nagpapakampante. Mubalik mo dere, tangtanga imong gahom aning tawo sa ubos. Ha? Dahil sa kanilang paniniwala, ang kampon ng kadiliman, hindi mo alam kung kailan muling aatake. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.